Ngayong araw ika-30 ng Hulyo taong 2025, isang malakas na linggol na may magnitude 8.8 ang tumama sa silangang baybayin ng Kamchatka Peninsula sa Russia, mga 125 hanggang 136 na kilometro timog silangang bahagi ng Petropavlovsk-Kamchatsky, sa lalim na mga 19 na kilometro. Inilarawan ng mga awtoridad ito bilang pinakamalakas na lindol sa rehiyon mula noong 1952, kung saan ang isang lindol na may magnitude 9.0 ay nagdulot ng matinding tsunami. Epekto ng tsunami, mula Kamchatka hanggang Pacific. Ang Severo Kurils, isang baybaying bayan sa Kuril Islands, ay binaha ng mga tsunami na may taas na 3 hanggang 4 na metro, na nagdulot ng pinsala sa mga infrastruktura, pasilidad ng pantalan, at mga bangka, at nag-udyok ng mga evacuations. Iba pang mga rehiyon sa silangang bahagi ng Russia ang nakaranas ng pagkabang ng kuryente, mga sugatang tao, at mga hakbang sa evacuation bilang bahagi ng mga operasyon ng depensang sibil. Naglabas ang Japan ng mga babala ng tsunami, na nag-evacuate ng halos 2 milyong tao, kasama na ang mga nasa paligid ng Fukushima Nuclear Plant, bagamat wala namang naitalang insidente ng radiation. Naitala ang mga alon na umabot sa 1 metro malapit sa Hokkaido. Ang Hawaii ay nakapagtala ng mga alon na umabot sa 4 na talampakan, 1.2 na metro, kung saan nagbigay babala ang mga opisyal ng posibleng pagtaas ng alon hanggang 10 talampakan, 3 metro, at pansamantalang isinara ang mga pantalan at paliparan bilang mga hakbang na pangpag-iingat. Ang mga alerto ay umabot din sa Alaska, California, Mexico, Peru, Ecuador, New Zealand, Taiwan, Pilipinas, at Canada, kung saan minonitor ng mga awtoridad ang mga baybayin para sa mga alon na may taas na 0.5 hanggang 1 metro. Ang Kamchatka Kuril Subduction Zone ay may kasaysayan ng mga matinding pangyayaring seismiko. Noong 1952, isang 9.0 magnitude na lindol ang nag-trigger ng mga matinding tsunami na umabot hanggang 18 metro, na nagdulot ng mahigit 2,300 pagkamatay sa Severo Kurils. Ang mga sistema ngayon ay nagpapakita ng mga dekadang pamumuhunan. Pinapagana ng Russia ang isang sistema ng babala ng tsunami na pinamumunuan ng Geophysical Service of the Academy of Sciences at Far Eastern Hydrometeorological Institute. Maraming mga seismic sensors, mga buoy, at mga automated alert system ang gumagana sa pamamagitan ng pambansang awtoridad ng sakuna, Raisis Tsunami. Ang lindol at tsunami nitong ika-30 ng Hulyo taong 2025, ay nagbukas ng mga mata sa dinamikong kalikasan ng Pacific Ring of Fire. Bagamat ang pinsala sa Russia ay seryoso sa ilang bahagi, ipinapakita ng tugon ng pandaigdigang komunidad kung paano ang modernong pagmamanman at komunikasyon ay epektibong nakakapagpabawas ng pinsala.